Ako si Elena Reyes, 63 taong gulang, at hindi ko kailanman inakala na darating ang araw na isusulat ko o isasalaysay man lang ang kwentong ito. Ngunit minsan, pinipilit tayo ng buhay na balikan ang mga sugat upang hindi ito maging mga peklat na nabubulok. Nagsimula ang lahat sa isang maulap na umaga ng Nobyembre sa Ninoy Aquino International Airport, sa Pasay. Hawak ko ang aking maleta sa isang kamay at sa kabila naman ay ang tiket na binili para sa akin ng aking anak na si Karina. Isang regalong karapat-dapat na pahinga, ayon sa kanya. Isa itong biyahe upang bisitahin ang aking kapatid na si Lucia, na matagal nang naninirahan sa El Nido, Palawan. Si Karina, mula pa pagkabata, ay isang anak na may matatag na pasya, tila alam na niya ang gusto niya sa buhay. Lumaki siyang walang ama. Iniwan kami ng dati kong asawa noong 7 taong gulang pa lamang siya, at mula noon, kaming dalawa na lang ang magkasama laban sa mundo. Nagtrabaho ako sa 2 magkaibang kumpanya, halos hindi natutulog. Inipon ko ang bawat sentimo upang matiyak na makakatanggap siya ng magandang edukasyon. At natupad iyon, nakapagtapos siya ng abogasya, nakakuha ng magandang trabaho, nagpakasal sa isang lalaking sa unang tingin ay disente, si Eduardo, at bumili sila ng bagong bahay. Ngunit nitong mga nakaraang buwan, may nagbago. Nagsimulang manlamig si Karina sa akin, naging malayo. Kapag tumatawag ako, nagmamadali siyang sumagot. Kapag binibisita ko siya, tila naiinis siya, na para bang isang pabigat ang aking presensya. At ang mas malala pa, ang asawa niyang si Eduardo ay nagsimulang magbigay ng mga komento tungkol sa aking bahay, ang mismong bahay kung saan lumaki si Karina, isang pamana mula sa aking ama. Ito ay isang luma ngunit matatag na bahay na bato sa Tagaytay, na napapaligiran ng hardin na siya mismo ang nagtanim. Laging sinasabi ni Eduardo, Tita Elena, masyadong malaki ang bahay na ito para sa inyo, hindi po ba? Luma na, mahirap ng alagaan. Maaari daw itong i-renovate ni Karina at gawing investment. Lagi akong sumasagot ng mahinahon, ngunit sa loob-loob ko, may nagsasabing may iba silang intensyon. Ganoon pa man, nagtiwala ako. Pagkatapos ng lahat, anak ko siya. Noong umagang iyon, niyakap ako ni Karina nang mabilis sa parking lot ng airport. Nagmamadali siya. Ma, 10:00 ang boarding. Nag-check-in na ako online. Magiging maayos ang lahat, ha? Pero anak, hindi ka ba sasama sa akin hanggang sa gate? Ay, hindi nakakayanin ng oras. Hinihintay ako ni Eduardo. May meeting pa ako, pero huwag kang mag-alala, maayos na ang lahat. Mag-relax ka lang at i-enjoy mo ang ilang araw na malayo sa bahay. Hinalikan niya ako sa noo at tumalikod, pumasok sa kotse habang nakadikit ang cellphone sa kanyang tainga. Pinanood ko siyang umalis at may kung anong nanginig sa loob ko. Iyon ang unang pagkakataon na naramdaman kong ang yakap na iyon ay may lasa ng pamamaalam. Subalit, walang biyaheng nag-exist. Pagdating ko sa counter upang i-check-in ang aking maleta, tiningnan ako ng empleyado ng may pagtataka. Paumanhin po, ma'am, ngunit wala pong reservation sa pangalan ni Elena Reyes sa flight na ito. Kinabahan ako. Ipinakita ko ang nakaprint na email. Muli niyang tiningnan ang sistema, umiling. Ang booking code na ito po ay kinansela kagabi, ma'am. Nanlamig ang buong katawan ko. Agad kong tinawagan si Karina, walang sagot. Sinubukan ko ulit. Wala. Pagkatapos ng 5 pagsubok, nagpadala ako ng mensahe. Anak, may nangyaring kakaiba. Kinansela ang tiket. Naghintay ako. Walang tugon. Sumakay ako ng taxi pabalik ng bahay, sinusubukang huwag magpanik. Marahil ay isang pagkakamali lamang. Marahil ay kinansela niya para i-rebook. Ngunit nang huminto ang taxi sa harap ng gate ng aking bahay, nakaramdam ako ng buhol sa aking sikmura. Ang gate ay bahagyang nakabukas at may isang beefy 300 van na nakaparada sa harap, puno ng mga karton. Pumasok ako ng tumatakbo. Sa loob ng bahay, 2 lalaking nakauniporme ang nag-iimpact ng mga muebles. Anong ginagawa ninyo dito? Sino ang nagpapasok sa inyo? Sigaw ko. Tiningnan ako ng isa sa kanila nang may gulat. Magandang hapon po, ma'am. Nandito po kami sa utos ni Ma'am Karina Reyes. Sinabi niya sa amin na naibenta na ang bahay at tumutulong kami sa paglipat.
pakiramdam ko ay bibigay ang aking mga tuhod. Ano? Dumiretso ako sa maliit na opisina sa bahay, kung saan ko itinatago ang mga dokumento ng bahay. Bukas ang drawer, wala na ang mga papeles. Sa sahig, nakita ko lamang ang isang punit na folder at isang kinopyang kontrata na may pirma. Ang aking pirma. Isang peking pirma. Doon nagsimulang mabuo ang katotohanan. Si Karina, ang aking kaisa-isang anak, ay iniwan ako sa airport upang paalisin ako sa sarili kong bahay, upang bigyan siya ng sapat na oras na makumpleto ang mapanlinlang na pagbebenta. Sa simula, tumanggi akong maniwala. Tumawag ako ulit, nagpadala ng 12 ng mensahe. Walang sagot. Pagkatapos, isang text message ang dumating. Ma, huwag kang matakot. Ginawa ko lang kung ano ang mas makakabuti. Hindi na pwedeng manatili sa ganoong kalagayan ang bahay. Tutulungan kita, pero sa ngayon, manatili ka muna sa labas ng ilang araw. Umiyak ako buong gabi. Ang sakit ng kataksilan ay mas matindi kaysa sa anumang material na pagkawala. Para bang ang buong buhay ko, ang lahat ng pagmamahal at sakripisyo, ay itinapon na lang dahil sa kasakiman. Kinabukasan, pumunta ako sa pulisya, dinala ang mga kopya ng dokumento na natitira sa akin, ipinaliwanag ang lahat. Tiningnan ako ng investigador ng may awa, ngunit sinabi niya, Ginang Elena, kung ang pagbebenta ay ginawa na may pirma na kinilala ng notaryo, magiging mahirap patunayan ang pamimiki ng walang forensic examination. At doon ko naalala ang isang bagay na hindi alam ni Eduardo. Ilang buwan bago iyon, pumunta ako sa notaryo upang i-update ang aking huling habilin at noon, binalaan ako ng abogado tungkol sa mga scam sa Mana, inirekomenda na magparehistro ako ng isang adverse claim sa titulo. Isang dokumento na pumipigil sa pagbebenta ng bahay nang wala ang aking pisikal na presensya at formal na pahintulot. Ang dokumentong iyon ay nasa ibang lugar, sa isang maliit na safety deposit box sa flower shop ng aking kaibigan na si Aling Teresita sa Tagaytay, kung saan ako nag-iiwan ng mga kopya ng mahalagang bagay para sa seguridad. Ibig sabihin, maaaring pekehin ng aking anak ang kontrata, ngunit hindi magkakaroon ng legal na bisa ang pagbebenta. Ganoon pa man, nagpasya akong huwag munang sabihin ang anuman. Hinayaan kong maniwala sila na naloko nila ako. At sa mga sumunod na linggo, nagsimula akong magplano ng mas malaki. Si Eduardo at Karina ay pansamantalang lumipat sa bahay, nagsimula ng renovation, at inanunsyo na ibinebenta nila ang lumang ari-arian ng ina. Ako naman, umupa ng isang simpleng kwarto sa Maynila at nanahimik. Hanggang isang araw, tumunog ang telepono. Isang real estate agent. Ginang Elena Reyes? Ako po si Paolo mula sa Verdeville Realty. Mayroon po akong kliyente na interesado sa bahay ninyo sa Tagaytay. Pinapahintulutan niyo po ba ang pagbisita bukas? Doon ko napagtanto na ito na ang perpektong sandali. Ngumiti ako. Huminga ng malalim at sumagot, syempre. Ako mismo ang sasalubong sa inyo doon. At doon nagsimula ang kontra-atake. Ang paghihiganti ng isang nasaktang ina, hindi dahil sa pera, kundi dahil sa pag-ibig na pinagtaksilan. Ang sumunod na araw ay sumikat ng may araw, ngunit sa loob ko, madilim ang kalangitan. Gising ako buong magdamag, binabalikan ang bawat sandali ng aking buhay, kasama si Karina, ang unang araw niya sa eskwela, ang ngiti niyang bungi, ang bestidang tinahi ko para sa kanyang graduation. Lahat ng iyon ngayon ay tila pag-aari na ng ibang tao, isang estranghero. Ngunit mayroon akong plano, at sa pagkakataong ito, walang puwang para sa kamangmangan. Dumating ako sa bahay sa Tagaytay ng maaga, bago mag-alas 9. Iba na ang itsura ng harapan. Tinanggal nila ang mga bulaklak sa hardin, pinutol ang bougainvillea na itinanim ng aking ama 40 taon na ang nakalilipas. Ang pinto na dati bahagyang umuugong ay pininturahan na ngayon ng artipisyal na puti. Pumasok ako ng walang ingay. Sa entrada, nakita ko si Eduardo na nag-uutos sa 2 construction worker. Gibain natin itong pader na ito. Dito magiging open concept living room, moderno. Alam niyo na, wala na yung lumang style ni Tita Elena. Huminto siya nang makita ako. Elena, anong ginagawa mo rito? Kalmado akong sumagot. Dumating ako para tingnan ang bahay ko.
Napalunok siya. Bahay mo. Palagay ko nagkakamali ka. Nailipat na ang titulo sa pangalan namin, Bienan. Naramdaman ko ang pag-akyat ng galit, ngunit pinigilan ko ito. Kung gayon, magaling, Eduardo. Gusto kong makita ang dokumentong iyan. Nag-atubili siya, ngunit sinubukang panatilihin ang kanyang postura. Nasa kay Karina ang mga kopya, pero huwag kang mag-alala, lahat ay naaayon sa batas. Tumingin ako sa mga trabahador at sinabi, maaari po bang huminto muna kayo saglit? Nagkatinginan sila at, hindi komportable, ibinaba ang kanilang mga kagamitan. Nagpatuloy ako. May darating na mahalagang bisita ngayon at gusto kong narito kayong lahat upang marinig ang sasabihin ko. Umalis ako roon at pumunta sa kusina. Bawat sulok ng bahay ay tila nakamasid sa akin, na para bang pati ang mga pader ay nararamdaman ang kataksilan. Isinalang ko ang takure sa apoy at nagtimpla ng kape. Nang dumating si Karina, bandang 10:00, ang kanyang ekspresyon ay puno ng pagkagulat. Ma! Anong ginagawa mo rito? Sinabi ko nang huwag kang mag-alala. Ayos na ang lahat. Ayos na nga ang lahat, pero hindi sa paraang iniisip mo. Napabuntong hininga siya sa pagkainis. Ma, tingnan mo, alam kong galit ka, pero ginawa ko ito para sa ikabubuti mo. Luma na ang bahay na ito, walang gustong bumili. Ngayon, sa mga renovation, maibebenta natin ito at mabibigyan ka ng mas komportableng buhay. Isang mas komportableng buhay? Habang kayo ni Eduardo ay bibili ng bagong bahay gamit ang pera ko. Umiwas siya ng tingin. Sinubukang mamagitan ni Eduardo, ngunit itinaas ko ang aking kamay. Hindi, ako naman ngayon ang magsasalita. Kinuha ko ang folder na dala ko at dahan-dahang binuksan. Sa loob nito ay ang orihinal na dokumento na nakarehistro sa Registry of Deeds, ang annotated adverse claim sa titulo, ang mismong pumipigil sa anumang paglipat o pagbebenta nang wala ang aking personal na pahintulot. Inilagay ko ang papel sa ibabaw ng mesa. Alam mo ba kung ano ito, Karina? Tumingin siya, nalilito. Wala akong ideya. Well, ito ang nagpapawalang bisa sa anumang tangkang pagbebenta na ginawa mo o ng asawa mo. At para sa kaalaman mo, nag-file na ako sa pulisya ng reklamo ng pamimiki ng aking pirma. Namutla si Eduardo. Pero hindi yan posible. Kinilala ng notaryo ang pirma. Kinilala nga, pero isang forensic expert na ang nagkumpirma na peki ito. At sinigurado kong magpadala ng kopya sa pulisya kaninang umaga. Ang katahimikang namayani ay nakakabingi. Si Karina ay hindi makapagsalita. Nagsimulang mamuo ang mga luha sa kanyang mga mata, ngunit sa sandaling iyon, hindi ko alam kung iyon ba ay dahil sa pagsisisi o sa takot. Ma, ako. Gusto ko lang tumulong. Mag-isa kang namumuhay, palaging malungkot, hindi lumalabas ng bahay. Akala ko, kapag naibenta ito, makakapagsimula tayong muli. Magsimula muli sa pamamagitan ng pagtataksil sa sarili mong ina. Nanginginig ang boses ko ngunit matatag. Karina, ibinigay ko sa iyo ang lahat. Nagdoble kayod ako. Nagutom ako para lang makita kang makapagtapos. At iiwan mo ako sa airport na may peking tiket para nakawin ang bahay kung saan ka isinilang. Bumagsak siya, umiiyak. Si Eduardo, nang makita ang eksena, ay umatras. Elena, pakiusap, huwag mo kaming isumbong. Ibabalik namin ang lahat. Maaari nating ayusin ito bilang isang pamilya. Pamilya. Napatawa ako ng mapait. Ang pamilyang nag-iiwan sa ina ay hindi karapat-dapat sa pangalang iyan. Sa sandaling iyon, narinig ko ang doorbell. Ito ang ahente na si Paolo kasama ang Diumano'y mamimili. Magandang umaga, Ginang Elena. Handa na po ba kayo sa pagbisita? Handang-handa na. Inanyayahan ko silang pumasok. Natakot si Karina, hindi maintindihan. Pero anong nangyayari? Anak, pinapunta ko ang ahente. Titingnan niya ang bahay, pero hindi para bilhin, kundi para maging saksi. Si Paolo at ang kliyente, isang kagalang-galang na Ginoo, ay narinig ang buong pag-uusap. Ipinakita ko ang dokumento, ipinaliwanag ang pamimeke, at tinapos sa pagsasabing, ang bahay na ito ay legal na pag-aari ko.
Anumang tangkang pagbebenta ay isang krimen, at kung may gustong bumili, alamin ninyo, nakikipag-ugnayan kayo sa isang manloloko. Natigilan si Paolo. Nagpasalamat ang mamimili at umalis ng walang imik. Umupo si Eduardo sa sofa, talunan. Si Karina, nanginginig, ay bumulong, "Ma, anong gagawin mo sa amin?" Tiningnan ko siya ng matagal. Gusto kong sumigaw, yakapin siya, parusahan siya, lahat ng sabay-sabay. Ngunit ang ginawa ko ay mas simple at mas masakit. Gagawin ko ang dapat kong ginawa maraming taon na ang nakalipas. Aalagaan ko ang sarili ko. Kinuha ko ang aking maleta at lumabas. Sa likuran ko, narinig ko ang kanyang mga hikbi at ang mahinang boses ni Eduardo na sinusubukang mga tuwiran. Ngunit hindi ako lumingon. Sa mga sumunod na linggo, umusad ang investigasyon. Kinumpirma ng pulisya na ang aking pirma ay pineke at mabilis na umusad ang kaso. Si Eduardo ay kinasuhan ng pameke at tangkang estafa. Si Karina, dahil sa kanyang pakikilahok, ay nakatanggap ng mas magaan na parusa, ngunit nadungisan ang kanyang pangalan at nawasak ang kanyang kasal. Ako naman, nabawi ko ang bahay at ang katahimikan. Nagsimula akong mamuhay ng simple, inaalagaan ang hardin na itinanim ng aking ama. Muling namulaklak ang mga bulaklak, at minsan, kapag umiihip ang hangin sa pagitan ng mga puno, naiisip kong marahil posible pa rin ang pagpapatawad. Isang araw, isang buwan ang nakalipas, nakatanggap ako ng isang sulat. Galing ito kay Karina. "Ma, nawala sa akin ang lahat." Tumakas si Eduardo. "Alam kong hindi ako karapat-dapat, pero gusto kong humingi sa iyo ng isang huling pabor. Na huwag mong itigil na mahalin ako. Kahit na nagkamali ako sa iyo, ikaw na lang ang natitira sa akin." Itinago ko ang sulat sa loob ng Biblia na bigay sa akin ng aking ina. At bagamat hindi ako sumagot, ipinagdasal ko siya. Dahil sa huli, ang pag-ibig ng isang ina ay parang ugat ng puno ng olibo. Maaaring masugatan, maputol, ngunit hindi kailanman tuluyang namamatay. At tungkol sa dokumentong pinirmahan ko. Iyon ang pinakamagandang bahagi. Bukod sa clause na nagpoprotekta sa bahay. May isang lihim na clause sa aking huling habilin na naglilipat ng ari-arian pagkatapos ng aking kamatayan sa isang pundasyon na tumutulong sa mga abandonadong matatanda. Ang bahay na tinangkanyang nakawin ay hindi kailanman magiging sa kanya. Ngunit isang araw, marahil ay maiintindihan niya ang tunay na halaga ng isang tahanan. Wala ito sa mga pader, kundi sa pag-ibig na nananahan sa loob. 3 taon ang lumipas mula noong araw na iyon sa Tagaytay. 3 mahabang taon kung saan natutunan kong mamuhay kasama ang katahimikan. Isang katahimikang mabigat sa simula, ngunit sa paglipas ng panahon ay naging kapayapaan. Muling huminga ang bahay. Ang mga pader ay tumigil na sa pag-alinggaw ng tunog ng pagtatalo. Muling namulaklak ang hardin at ang amoy ng sariwang kape sa umaga ay muling pumuno sa hangin. Natutunan kong mamuhay mag-isa, mamili sa palengke tuwing Sabado, makipagkwentuhan kay Aling Teresita sa flower shop, alagaan ang mga hortensya na tumutubo sa gilid ng pader. At sa mga hapon ng taglagas, uupo ako sa beranda at pagmamasdan ang paglubog ng araw sa mga burol ng Tagaytay. Ngunit gaano man katahimik ang aking buhay, laging may bigat sa aking dibdib. Ang kawalan ni Karina. Mula noong kaso, hindi ko na siya muling nakita. Nalaman ko mula sa mga kakilala na naghiwalay sila ni Eduardo, na tumakas ito sa ibang bansa at iniwan siyang baon sa utang. Sabi nila, si Karina ngayon ay nagtatrabaho bilang isang legal assistant sa Maynila, nakatira sa isang maliit na inuupahang apartment. At kahit na sinasabi ng aking isip na kalimutan na siya, ang puso ng isang ina ay matigas ang ulo. Gabi-gabi akong nagdarasal, humihiling lamang na sana ay buhay siya at malusog. Hanggang sa isang malamig na hapon ng Disyembre, may kumatok sa pinto. Nang buksan ko ito, sandali akong natigilan bago siya makilala. Maputlang buhok, mukhang pagod, namamaga ang mga mata. Ngunit ang tingin na iyon ay hindi maipagkakamali. Ang aking anak. "Ma," sabi niya sa nanginginig na boses. Nanatili akong nakatayo, hindi alam kung yayakapin ko ba siya o isasara ang pinto. "Anong ginagawa mo rito, Karina? Pwede ba akong pumasok?" Nag-atubili ako. Pagkatapos ng ilang segundo, humakbang ako sa gilid.
Pumasok ka. Dahan-dahan siyang pumasok, na para bang ang bahay ay isang sagradong templo. Tumingin siya sa paligid, sa mga naayos na pader, sa larawan ng aking ama, sa florera ng mga liryo sa mesa. Walang nagbago, bulong niya. Hindi lahat, sagot ko. May mga bagay na nagbago. Ang iba ay muling isinilang. Gumawa ako ng saang mansanilya at umupo kami sa mesa. Ang katahimikan ay mas mabigat kaysa sa anumang salita. Hanggang sa nagsimula siya, Ma, hindi ako naparito para humingi ng tawad. Libu-libong beses ko na itong ginawa sa isip ko at wala ni isa ang tila sapat. Naparito ako para humingi ng kapatawaran. Tiningnan ko siya ng may pag-iingat. Dumadaloy ang mga luha sa kanyang mga pisngi at nanginginig ang kanyang mga kamay. Nawala sa akin ang lahat, Ma. Iniwan ako ni Eduardo na puno ng utang. Naglaho ang mga kaibigan. Tinanggal ako sa opisina matapos malaman ang tungkol sa kaso. At buntis ako. Tila huminto ang oras. Buntis, tanong ko, sinusubukang manatiling kalmado. Tumango siya. Mula sa isang lalaking ayaw umako. Mag-isa ako at napagtanto kong ang tanging lugar kung saan marahil ay may pagkakataon pa akong magsimula muli ay dito. Kasama mo. Nanatili akong tahimik ng mahabang segundo. Ang mga alaala ng araw na iyon sa airport ay bumalik na parang bagyo, ang kataksilan, ang sakit, ang kalungkutan. At ngayon, sa harap ko, ang parehong anak na nagnakaw sa akin ay humihingi ng kanlungan. Ngunit ang puso ay isang matigas na bagay. Tumayo ako. Lumapit sa bintana at tiningnan ang hardin. Ang mga bulaklak na itinanim ko ay buhay, kahit na pagkatapos ng maraming taglamig. At naunawaan ko. Ang pag-ibig ng isang ina ay tulad ng mga bulaklak na iyon. Muling sumisibol kahit na tila nawala na ang lahat. Humarap ako sa kanya at sinabi, Karina, hindi ko mabubura ang nangyari, ngunit hindi ko rin maikakaila na anak kita. Kung gusto mong magsimula muli, sapat ang laki ng bahay para sa ating dalawa. Umiyak siya at sa pagkakataong iyon, niyakap ko siya. Isang mahabang yakap, mabigat, puno ng sakit at pagsisisi. Sa mga sumunod na buwan, nanatili si Karina sa akin. Dahan-dahan, bumalik ang kanyang kalusugan, nagsimulang magtrabaho sa isang lokal na accounting office, at tinutulungan ako sa hardin. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, muli kaming nagtawanan. Nang isilang ang sanggol, isang batang lalaki na may berdeng mga mata na nagngangalang Miguel, may kung anong gumaling sa loob ko. Naramdaman kong binigyan ako ng Diyos ng bagong pagkakataon na maging ina, na magmahal ng walang takot. Lumaki si Miguel sa gitna ng mga bulaklak at lumang kwento. Tinuruan ko siyang magtanim ng mga buto at si Karina naman ang nagpapatulog sa kanya habang kinakanta ang mga awiting kinakanta ko sa kanya noon. Ngunit mayroon pa ring isang lihim na hindi niya alam. Ang kapalaran ng bahay. Isang araw, habang nagkakape kami sa beranda, tumingin siya sa akin at nagtanong, Ma, naisip mo na ba ang hinaharap? Paano kung isang araw, kapag wala ka na rito, anong mangyayari sa bahay na ito? Ngumiti ako. Naisip ko na. At napagdesisyonan na. Ang bahay ay mapupunta sa isang pundasyon na tumutulong sa mga abandonadong matatanda. Natahimik siya sandali pagkatapos ay yumuko at bumulong, tama ang ginawa mo. Hindi ko ito karapat-dapat. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Hindi ito tungkol sa pagiging karapat-dapat, anak. Ito ay tungkol sa pamana. Ang bahay na ito ay isinilang mula sa pagmamahal ng aking ama, dumaan sa akin, at ngayon ay maglilingkod sa mga nangangailangan. Ang pag-ibig ay hindi dapat minamana, dapat itong pinararami. Tahimik na umiyak si Karina at ako rin. Lumipas ang mga taon ng payapa. Lumaki si Miguel na nagdulot ng saya sa bahay. Tinawag niya akong Lola Nena, at sa tuwing tumatakbo siya sa hardin, nararamdaman kong ang nakaraan ay tuluyan ng payapa. Ngunit sa bisperas ng aking ika-negatibo 70 kaarawan, tinawag ako ni Karina sa hardin. Hawak niya ang isang maliit na kahon na gawa sa kahoy. Ma, para sa iyo ito. Buksan mo. Sa loob ay may isang sobre na may dokumento. Ano ito? Isang deed of donation.
Nagpasya kami ni Miguel na pagdating ng panahon, ang lahat ng mana na mayroon ako ay mapupunta sa parehong pundasyon na itinatag mo sa iyong huling habilin. Ito ang aking paraan upang ipagpatuloy ang sinimulan mo. Dumating ang mga luha ng walang babala. Anak, ayoko nang magdala ng kasalanan, gusto kong magdala ng pag-ibig. Nagkayakapan kami at, sa unang pagkakataon, naramdaman kong kumpleto na ang pagpapatawad, hindi dahil sa paglimot, kundi dahil sa pagbabago. Ilang taon pagkatapos, nang dumating ang taglagas at nagsimulang mahulog ang mga dahon, ipinikit ko ang aking mga mata sa beranda at naramdaman ang hangin na humahampas sa aking mukha. Naglalaro si Miguel sa hardin. Kumakanta si Karina sa kusina. At ako, sa wakas, ay naunawaan na ibinalik sa akin ng buhay ang lahat ng nawala, hindi sa paraang gusto ko, kundi sa paraang kailangan ko. Bago matulog noong gabing iyon, nagsulat ako ng isang huling liham at iniwan sa mesa. Anak, kung isang araw ay mabasa mo ito at wala na ako rito, tandaan mo, hindi ang bahay ang ibinigay ko sa iyo, o ang pera na ipinagkait ko. Ang pag-ibig ang sumuporta sa iyo, kahit nagumuho na ang lahat. At iyon, aking Karina, walang sinuman ang makakapagnakaw. Ang hangin ng taglagas ay marahang umiihip sa mga burol ng Tagaytay, dala ang amoy ng mga tuyong dahon at lumang bulaklak. Ang bahay, ang mismong nakaligtas sa mga kataksilan, luha, at muling pagsilang, ay tila mas buhay kaysa dati. Ngunit noong umagang iyon, iba ang katahimikan. Ito ay katahimikan ng pamamaalam. Si Elena Reyes, ang aking ina, ay pumanaw na. Nakatulog siya sa beranda, sa kanyang silyang yantok, habang hinahaplos ng araw ang kanyang mukha at may bahagyang ngiti sa kanyang mga labi. Pumanaw siyang payapa, na may magaan na puso, napapaligiran ng pag-ibig na matagal niyang hinanap. Ako, si Karina, ang nakakita sa kanya. Mahina ko siyang tinawag, pagkatapos ay mas malakas. Nang mapagtanto kong hindi na siya sumasagot, umupo ako sa tabi niya, hinawakan ang kanyang kamay at umiyak. Hindi dahil sa desperasyon, kundi dahil sa pasasalamat. Ang babaeng minsan kong pinagtaksilan ay tinuruan ako, hanggang sa kanyang huling hininga, kung ano ang tunay na pagpapatawad. Sa burol, napuno ang bahay ng mga kapitbahay, kaibigan, at kahit mga estranghero, mga taong palihim niyang tinulungan sa paglipas ng mga taon. Nalaman kong nagbibigay si Elena ng bahagi ng kanyang pensyon sa isang asosasyon para sa mga abandonadong matatanda, at marami sa mga bulaklak na ibinebenta niya, kasama si Aling Teresita, ay napupunta sa mga nursing home at ospital. Lagi siyang namuhay ng simple, ngunit ang kanyang puso, iyon ay dakila. Pagkatapos ng libing, nang makaalis na ang lahat, naiwan akong mag-isa sa bahay. Ang paglubog ng araw ay nagpinta ng ginto sa mga pader, at naramdaman ko ang bigat ng kanyang kawalan sa bawat sulok. Natutulog si Miguel sa kwarto, pagod. Ako, hindi alam ang gagawin, umupo sa silya kung saan siya madalas umupo at nakita ang sobre sa mesa. Ang parehong liham na iniwan niya. Binasa ko at inulit-ulit ang mga salitang isinulat niya. At para ko siyang narinig na nagsasalita. Hindi ang bahay ang ibinigay ko sa iyo, o ang pera na ipinagkait ko. Ang pag-ibig ang sumuporta sa iyo. Kahit nagumuho na ang lahat. Bumagsak ang mga luha sa papel. At nang itiklop ko ito, may napansin akong kakaiba. Medyo maluwag ang ilalim ng drawer. Hinila ko ito ng maingat, at sa likod ng kahoy, nakita ko ang isang maliit na gintong susi at isang sulat. Para sa mga hindi pa nasasabi, ina. Bumilis ang tibok ng puso ko. Lumingalinga ako, sinusubukang alalahanin kung may sulok ba sa bahay kung saan siya maaaring magtago ng isang bagay. At naalala ko ang atik, isang lumang espasyo, puno ng mga kahon, kung saan itinatago ni Elena ang mga alaala ng pamilya. Umakyat ako sa hagdan, dala ang flashlight. Ang hangin doon ay amoy kahoy at pananabik. Sa gitna ng mga bowl at lumang litrato, nakakita ako ng isang maliit na bakal na kahadiero. Sakto ang susi. Sa loob, may 3 bagay, isang brown na sobre na may mga dokumento, isang asul na talaarawan, at isang lumang larawan ni Elena, kasama ako noong bata pa, parehong nakangiti sa hardin. Binuksan ko muna ang sobre. Mga papeles ito ng T. Luz de Octubre Foundation, ang parehong binanggit niya sa kanyang huling habilin. Ngunit may isang karagdagan,
isang espesyal na pondo sa pangalan ni Miguel Reyes, na nilikha upang tiyakin ang kanyang pag-aaral at tirahan hanggang sa siya ay maging ganap na nasa hustong gulang. Ang aking ina, kahit hindi sinasabi sa akin, ay nag-iwan ng kinabukasan para sa kanyang apo. Sumunod, binuksan ko ang talaarawan. At doon ko natuklasan ang tunay na kayamanan, hindi ng pera, kundi ng kaluluwa. Sa talaarawan, ikinuwento niya ang kanyang buhay ng detalyado, ang mga araw ng pakikibaka, mga gabi ng kalungkutan, mga takot, mga pangarap. At sa pagitan ng mga pahina, may mga sipi na tumusok sa akin na parang talim at yumakap ng sabay. Nang nakawan ako ni Karina, pakiramdam ko'y dinukot ang puso ko. Ngunit napagtanto ko na kung hahayaan kong lumago ang puot, papatayin nito ang kaunting pag-ibig na natitira sa akin. Kaya nagpasya akong magtanim ng mga bulaklak sa lugar ng sama ng loob. Bawat rosas na namumulaklak sa hardin ay isang alaala na ginawa kong kapatawaran. Babalik pa siya. Alam ko. At pagbalik niya, gusto kong makahanap siya ng isang tahanan. Hindi isang ina na naniningil, kundi isang babae na nakakaintindi sa kanya. Ang pag-ibig ng isang ina ay hindi premyo, ito ay pangako. Kahit na maligaw ang anak, nananatili ang pangako. Isinara ko ang talaarawan, umiiyak. Hindi ko kailanman nalaman na pinatawad na niya ako bago pa man ako humingi. Ginugol ko ang natitirang gabi sa katahimikan, nakaupo sa sahig ng atik, hawak ang talaarawan at ang litrato. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakaramdam ako ng malalim na kapayapaan. Ilang buwan pagkatapos, tinupad ko ang lahat ng kanyang habilin. Ang bahay ay opisyal na ibinigay sa pundasyon, ngunit may isang kondisyon na kami ni Miguel ay maaaring manirahan dito hanggang sa katapusan ng aking mga araw. Pinapanatili ang hardin at inaalagaan ang mga matatandang bumibisita. Ginawa naming isang pansamantalang sentro ng kanlungan para sa mga abandonadong matatanda ang bahay. Tuwing weekend, tumatakbo si Miguel sa bakuran kasama ang mga matatanda, naglalaro ng bola at tumutulong sa pagpitas ng mga bulaklak. Muling pumuno ng tawa ang hangin. Isang hapon, habang dinidiligan ang mga hortensya, sinabi sa akin ng isang matandang babae na nagngangalang Aling Beatriz, na may puting buhok at payapang tingin, "Alam mo, Hija, may kakaiba sa bahay na ito." Nararamdaman namin na parang mayroon pa ring nakatira dito na nag-aalaga sa aming lahat. Umiti ako. Siguro nga po. At minsan, sa mga umagang maulap, nanunumpa akong naamoy ko ang kape ng aking ina mula sa kusina. Si Miguel, ngayon ay 6 na taong gulang na, minsan ay itinuro ang beranda at nagtanong, "Mama, sino po yung babae na nakaupo sa silyang yan at mumingiti sa akin?" Halos tumigil ang puso ko. Anong babae, anak? Ayun po, yung may puting buhok at asul na bestida. Sabi niya, gusto niya yung mga bulaklak na tinatanim ko. Umiti ako na may luha sa mata. Si Lola Elena yan, mahal ko. Masaya siya na makitang lumalago ang hardin. Umiti si Miguel at tumakbo sa bakuran, nagkakalat ng mga buto sa hangin. Ilang taon pa ang lumipas, ang bahay sa Tagaytay ay naging isang simbolo. Nagsimulang magsulat ang mga lokal na pahayagan tungkol sa proyektong Jardin ng Pag-asa ni Elena Reyes. Lumago ang pundasyon, tumanggap ng mga donasyon, at tumulong sa 12-12 matatanda na muling matagpuan ang dignidad at pagmamahal. At sa ika-negatibo 10 anibersaryo ng pagkamatay ng aking ina, nagsagawa kami ng isang seremonya sa hardin. Si Miguel, na ngayon ay isang teenager, ay nagbasa ng isang sipi mula sa kanyang talaarawan ng malakas. Ang pagpapatawad ay ang lupa kung saan muling sumisibol ang pag-ibig. Ang nagdidilig nito ng luha ay nag-aani ng kapayapaan. Nagpalakpakan ang mga tao, ang ilan ay umiyak, at tumingin ako sa kalangitang pininturahan ng ginto, naramdaman ang marahang hangin na humahaplos sa aking mukha. Ang parehong hangin na nag-ugoy sa kanyang huling hininga maraming taon na ang nakalipas. Ipinikit ko ang aking mga mata at bumulong, "Salamat, Ma, sa lahat. Sa hindi mo pag-iiwan sa akin sa pagkakamali, sa pagtuturo sa akin kung paano mamuhay sa pag-ibig." Ang tunog ng mga dahon, ang halimuyak ng mga bulaklak, at ang tawa ni Miguel ay naghalo. At sa sandaling iyon, alam kong naroroon siya, hindi bilang isang alaala, kundi bilang isang presensya.
Ngayon, kapag lumulubog ang araw sa mga burol ng Tagaytay, ang mga bintana ng bahay ay sumasalamin sa isang ginintuang liwanag na tila nagmumula sa loob. Sabi ng ilan, ito ay refleksyon ng hardin. Mas gusto kong maniwala na ito ay refleksyon ng kaluluwa ni Elena Reyes, na hindi kailanman tumigil sa pag-aalaga sa tahanan na kanyang itinayo sa pag-ibig at muling itinayo sa pagpapatawad. Dahil ang tunay na himala ng buhay ay hindi ang pagpapanatili sa kung anong mayroon ka, kundi ang pagbabago sa kung anong nawala. At ang bahay na minsan ay naging